Akala ng lahat, isa lang siyang malungkot na salaryman. Pero sa isang iglap, napunta siya sa ibang mundo na may walang limitasyong kapangyarihang mahika. Si Liam ay isang ordinaryong empleyado na nakastock sa dead-end na trabaho. Isang araw, napahimbing siya sa opisina, pero pagmulat ng mga mata niya, napunta siya sa isang ganap na ibang mundo. Nasa isang marangyang bulwagan siya kung saan nag-iinuman ang mga maharlika at mayayaman habang isang katulong ang pilit siyang ginigising. Litong-lito si Liam at iniisip kung panaginip lang ba ang lahat. Pero paulit-ulit siyang sinasabihan ng katulong na kailangan na niyang bumati sa mga panauhin ng handaan. Para makasiguro, tumingin siya sa salamin dahil may napanood siyang TikTok na nagsasabing makakatulong daw iyon para magising mula sa panaginip, ngunit laking gulat niya ng isang batang lalaki ang makita niyang refleksyon. Kinabahan ng katulong sa kakaibang ikinikilos niya hanggang sa dumating ang kanyang ama at sinabihan siyang ayusin ang sarili at gawin na lang mamaya ang pag-aayos niya. Doon unti-unting naintindihan ni Liam na napunta siya sa ibang mundo at ngayon ay ikalimang anak siya ng isang pamilyang maharlika. Ang handaang nagaganap ay para sa kapanganakan ng bunso nilang kapatid na babae, at dahil apat na lalaki na ang nauna, espesyal ang okasyon. Umasa si Liam na kapag natulog siya ay babalik siya sa tunay na mundo, pero nang magising siya ay bata pa rin ang katawan niya. Lumabas siya sa balkonahe at sinabi ng katulong na lahat ng lupang nakikita niya ay pag-aari ng kanilang pamilya. Kaya hindi makapaniwala si Liam sa lawak ng kanilang yaman habang nagtataka naman ang katulong sa kanyang reaksyon. Kalaunan, nakilala niya ang isa sa mga nakatatandang kapatid na si Bruno, ang ikaapat na anak ng pamilya, na agad nagsimulang magplano na ipakasal ang kanilang kapatid na babae sa royal family para masigurado ang kanilang kinabukasan. Ipinaliwanag ni Bruno na ayon sa batas ng bansa, kailangang magsilbi ang bawat pamilyang maharlika sa kaharian, at kung hindi ay mawawala ang kanilang titulo at magiging karaniwang mamamayan. Ang problema ay wala pang nagagawang mahalaga ang kanilang ama kahit pangatlong henerasyon na siya, kaya kung wala silang magagawa ay tuluyan silang mawawalan ng pagiging maharlika. Ikinwento rin ni Bruno na sinubukan ng panganay nilang kapatid na si Al na makuha ang pabor ng hari ngunit nabigo ito. Dahilan para lalo pang maging mahirap ang sitwasyon nila. Bago pa sila makapag-usap ng mas matagal, dumating ang kanilang guro sa mahika na may dalang aklat at labis na natuwa si Liam sa ideya ng pag-aaral ng mahika. Binalaan siya ni Bruno na kakaunti lamang ang talagang kayang gumamit ng mahika, pero hindi siya pinansin ni Liam at agad siyang nagpunta sa katulong upang magpasama sa aklatan. Doon, pumili siya ng isang librong tungkol sa mahika at sinubukan ng isang simpleng fire spell. At sa kanyang gulat ay nagtagumpay siya at nakalikha ng maliit na apoy sa kanyang kamay. Binati siya ng katulong sa una niyang spell, kaya agad siyang nagtungo sa silid ng kanyang ama upang magpaalam na hiramin ang mga aklat. Walang pakialam ang ama niya at sinabing gawin niya ang gusto niya, kaya kinuha ni Liam ang lahat ng librong kailangan niya at umalis. Mula noon, araw-araw siyang nagsanay ng mahika sa kanyang kwarto at unti-unti siyang gumaling. Natutunan niya ang mas komplikadong mga spell at makalipas ang isang buwan. Umabot siya sa puntong kaya na niyang gumamit ng flame magic kahit hindi na tumitingin sa mga aklat. Labi na humanga si Bruno sa ipinakita ni Liam dahil kahit ang mga taong nagawang matuto ng mahika ay karaniwang inaabot ng isang taon bago makapag-cast ng pinakasimpleng spell nang hindi gumagamit ng magic book. Kinuha ni Bruno ang aklat at sinubukan niyang gumamit ng mahika, pero kahit anong pilit niya ay hindi siya makapag-cast kahit ng pinakamadaling spell, kahit may libro na siya. Ibinigay na lang ni Bruno pabalik ang aklat kay Liam at sinabing may malaking potensyal siya sa mahika at pwede siyang umangat sa lipunan gamit ito, pero walang pakialam si Liam sa ganoong bagay at bumalik na lang siya sa aklatan para kumuha ng Ice Magic Book. Habang papunta siya sa kanyang kwarto, hinarang siya ng kanyang ama at tinanong kung natuto na ba siyang gumamit ng mahika. Kinabahan si Liam at aksidenteng nakapaglabas ng kaunting Ice Magic sa ibabaw ng libro. Hindi humanga ang kanyang ama at tinanong kung iyon na ba ang kaya niya. Kaya nagpasya si Liam na ipakita ang tunay niyang kakayahan at ginamit niya ang Flame Cutter spell nang hindi gumagamit ng libro. Nabigla at humanga ang kanyang ama, agad itong natuwa at pinayagan siyang kumuha ng kahit gaano karaming magic box ang gusto niya bago umalis. Natuwa si Liam na sa wakas ay nagustuhan siya ng kanyang ama, pero habang papunta siya sa gubat, nakasalubong niya ang isang lalaking nakasuot ng puting jacket na nagtanong kung siya ay mula sa Hamilton noble family. Sinabi ni Liam na siya ang ikalimang anak at biglang tinanong ng lalaki kung naroon ba siya para hulihin siya. Walang ideya si Liam kung ano ang pinagsasasabi ng kakaibang lalaki, kaya sinubukan niyang umalis, pero pinigilan siya nito at sinabing maipapakita niya ang mas epektibong paraan ng paggamit ng mahika. Agad na naengganyo si Liam at biglang ginamit ng lalaki ang limang uri ng elemental magic ng sabay-sabay. Lubos na nagulat at humanga si Liam at nakiusap na turuan siya.
Pumayag ang lalaki at pinagawa muna siya ng pagsubok kung saan kailangan niyang gumuhit ng bilog at parisukat ng sabay. Matapos iyon, itinuro niya ang sikreto ng ganitong klase ng mahika, at sa gulat ng lalaki ay nagawa ni Liam na gamitin ang flame ball at flame cutter ng sabay. Nabigla ang misteryosong lalaki dahil ang teknik na iyon ay kayang gawin lamang ng isa sa 1,000,000 tao, at balak lang talaga niyang ipakita ang galing niya sa isang bata. Sinubukan pa ni Liam na gumamit ng 3 spell ng sabay, at kahit nagtagumpay siya, mabilis na naubos ang kanyang stamina at mahika. Sinabi ng lalaki na huwag siyang mag-alala dahil unti-unti pa siyang lalakas, at ipinakita nito na ang kasalukuyan niyang limitasyon ay 13 spell ng sabay habang sinusubukan niyang umabot sa 16. Namangha si Liam kaya ibinigay sa kanya ng lalaki ang isang Samsung Galaxy Ring na naglalaman ng napakaraming magic box. Tuwang-tuwa si Liam at agad sinubukan ng wind magic. Nagumana ng perpekto, pero nang lumingon siya para magpasalamat ay bigla nang nawala ang lalaki. Maya-maya, dumating ang katulong at tinanong kung ayos lang siya dahil may nakitang misteryosong lalaki sa kanilang lupain. Nagsinungaling si Liam at sinabing mag-isa lang siya, kaya inabot ng katulong ang isang bagong magic book at pinaalalahanan siyang mag-ingat bago umalis. Nagtataka si Liam kung ano ang nangyari nang biglang muling magpakita ang lalaki at sinabi na ginawa lang niyang invisible ang sarili niya. Pagkatapos nito, tiningnan ng lalaki ang libro at sinabi kay Liam na subukan niyang mag-cast ng spell habang suot ang Galaxy Ring. Sinunod ni Liam ang utos at nag-summon siya ng isang nagliliyab na salamander, pero agad itong hinihigop ng singsing, parang isang pokeball. Doon napagtanto ni Liam na kaya niyang i-store sa singsing ang kahit anong spell na gusto niya. Dahil dito, nagsimula siyang mag-summon ng kung ano-anong nilalang at agad niya itong iniimbak sa loob ng singsing. Lumingon siya para pasalamatan ng lalaki. Pero muli na naman itong nawala at ang naiwan na lang ay isang sulat na nagsasabing manatili siyang tahimik tungkol sa lahat. Lumipas ang 1 buwan matapos ang insidenteng iyon at mas lalo pang gumaling si Liam sa pagkontrol ng kanyang mahika. Nakagawa siya ng uling gamit ang tulong ng kanyang mga espiritu, pati na rin ng ilang mana crystals. Isang araw, namataan siya ni Bruno sa kagubatan at sinuri ang mga nagawa niya, at sinabi nitong ang ganitong mga kakayahan ay makakatulong para maging independent siya balang araw. Pagkatapos nito, masayang ikinwento ni Bruno na ikakasal na siya sa isang mababang uri ng noble family, at kahit mas mahirap ang pamilyang iyon, mas magkakaroon siya ng kalayaan at sariling buhay. Natuwa si Liam sa balitang iyon, pero pinaalalahanan siya ni Bruno na dapat ay magsimula na rin siyang maghanap ng paraan para maging independent. Ipinaliwanag ni Bruno na bago pa ipanganak si Liam, labis na nagnanais ang kanilang ama na magkaroon ng anak na babae para ipakasal sa royal family, ngunit nabigo ang plano dahil lalaki si Liam. Sa sobrang desperasyon, nagtipon ng ama nila ng 1,000 sundalo at sinalakay ang dragon ng mga burol, ngunit kahit na nasil nila ang halimaw, nawalan sila ng 70% ng kanilang hukbo. Ayon kay Bruno, kahit pilit pang lumalaban ang ama nila at si Al, pakiramdam niya ay unti-unti nang bumabagsak ang pamilyang Hamilton. Kaya mas mabuting siguruhin ni Liam ang sarili niyang kinabukasan. Nagpasalamat si Liam sa payo at nagtungo siya sa lungsod para ibenta ang mga nagawa niya at kumita ng pera. Matapos makipagdeal ng maayos, kumain siya sa isang maliit na noodle shop at doon siya biglang nagkaroon ng ideya. Mabilis siyang umuwi at pumasok sa kusina kung saan ibinigay niya sa mga taga-silbi ang isang pakete ng instant ramen at pinatikim ito sa kanila. Humanga ang mga taga-silbi sa bagong pagkain habang si Liam naman ay nagsimulang mag-isip kung paano niya ito pagkakakitaan. Agad siyang nagtungo sa mga lokal na tindahan para ibenta ang instant ramen, pero tumanggi ang mga ito dahil may ipinataw na restriksyon ng panganay niyang kapatid na si Al laban sa kanya. Malungkot na umalis si Liam habang si Al naman ay lumabas mula sa likod ng tindahan at inis na inis sa galing ni Liam sa mahika. Hindi alam ni Liam kung ano ang susunod niyang gagawin, kaya naisip niyang subukan ng isang bagong spell na kakalabas lang sa kanya, ang storage box magic, na kayang maglaman ng napakaraming gamit at mag-teleport ng mga ito kahit saan. Ginamit ni Liam ang mahika sa kakaibang paraan at gumawa siya ng clone ng sarili niya na ipinadala niya sa isang ibang kaharian na hindi kontrolado ng pamilyang Hamilton. Ang clone ang nagbenta ng mga produkto at inilagay ang lahat ng kinita sa storage box na pwedeng kunin ni Liam kahit kailan. Sa paraang ito, nagawa ni Liam na kumita ng palihim. Lumipas ang ilang araw habang patuloy siyang nagsasanay ng illusion magic at lalo pa siyang lumalakas. Isang araw, biglang nilapitan siya ni Al at sinabing marami na siyang naririnig na magagandang balita tungkol kay Liam at tinanong siya kung ano ang gusto niyang maging paglaki niya. Agad naging alerto si Liam. Dahil alam niyang iniisip ni Al na baka balak niyang agawin ang posisyon bilang susunod na pinuno ng pamilya. Kaya simple lang ang sagot ni Liam, gusto lang daw niyang maghanap ng trabaho at kumita ng pera.
Mukhang nasiyahan si Al sa sagot na iyon, kaya sinabi niyang ipapakilala niya si Liam sa Hunters Guild. Labis na natuwa si Liam dahil sa ganitong paraan ay magiging adventurer siya na ang trabaho ay manghuli ng mga halimaw. Kinabukasan, nagtungo siya sa Hunters Guild kung saan agad siyang pinagtawanan ng ibang adventurers dahil sa liit ng kanyang katawan. Hindi ito pinansin ni Liam at buong kumpiyansang naglakad papunta sa Guildmaster. Sinabi ng Guildmaster na kahit isa siyang noble, maaari lang siyang kumuha ng mga quest na akma sa kanyang rango, at para masukat ang lakas niya, inutusan siyang umatake. Maliit ang tingin ng Guildmaster kay Liam, kaya minabuti ni Liam na magpigil at nagpalipad lang ng ilang low-level fireball sa paligid nito. Nagulat ang lahat sa loob ng guild, pati na ang Guildmaster, at sinabi nitong sa ipinakita niyang kakayahan ay karapat-dapat si Liam na maging isang B-rank adventurer. Hindi nagtagal, lumabas si Liam ng guild na may bagong badge at iniisip kung gaano nga ba kalakas ang mas mataas pang ranggong adventurers. Habang naglalakad siya, pinigilan siya ng isang babaeng nagngangalang Asuna, na nagtanong kung totoo bang anak siya ng Hamilton family at kung maaari ba siyang sumama sa party niya. Pumayag si Liam, at magkasama silang nagtungo sa gubat para sa unang misyon. Pagpasok pa lang nila sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, sinalubong agad sila ng isang higanteng wolf beast. Mabilis na kumilos si Asuna at inilabas ang kanyang mga kutsilyo, pero laking gulat niya nang may lumabas pang maraming lobo mula sa mga palumpong at tuluyan silang napalibutan. Kinabahan si Asuna, pero pinakalma siya ni Liam at inilabas ang mga nakastor niyang magic summons na agad kinagat ng mga lobo. Bigla na lang namaga ang mga ito at tuluyang naparalisa ang mga halimaw, kaya mabilis na tinapos ni Asuna ang laban. Bumalik sila sa lungsod na may dalang 42 patay na lobo na ikinagulat ng lahat lalo na ng Guildmaster na agad silang kinuha para sa isang mas malaking trabaho. Umalis sina Liam at Asuna para sa bagong misyon na ang layunin ay talunin ng isang caterpillar monster na humaharang sa isang mahalagang trade route. Masaya si Asuna pero may halong takot dahil ang mga monster ay iba sa karaniwang mababangis na hayop lalo na't may magic stone ang mga ito na nagbibigay ng napakalakas na kapangyarihan. Si Liam ay nanatiling positibo, pero nagbago iyon nang makita niya ang caterpillar monster na ang katawan ay tila gawa sa metal, dahilan para maging walang silbi ang kanilang pisikal at mahikang mga atake. Kahit anong subok nila ay walang epekto. Doon nagkaroon ng ideya si Liam at sinabihan si Asuna na magsilbing pain. Nang maposisyon ng halimaw, inilabas ni Liam ang kanyang item box at lumikha ng isang napakalaking bato na agad dumurog at pumatay sa caterpillar. Pagbalik nila sa lungsod, hindi isa kundi 2 patay na caterpillar ang dala nila. Nabigla ang Guildmaster, pero sinabi ni Liam na ginamit lang niya ang kanyang enemy search skill para mahanap ang isa pa. Labis na humanga ang Guildmaster at binigyan sila ng malaking bonus. Makalipas ang ilang araw, dumating si Naal at ang kanilang ama sa lungsod upang salubungin ang isang napakataas ang ranggong bisita. Bumaba ang lalaki mula sa kanyang karwahe at lumapit sa ama ni Liam, ngunit sandaling tumingin din ito kay Liam. Nakaramdam ng kaunting kaba si Liam at napatunayang tama ang kutob niya nang tawagin siya ng lalaki at tanungin kung saan niya nakuha ang suot niyang singsing. Doon nalaman na ang misteryosong lalaking nagturo sa kanya ng mahika ay isang napakahusay na mage na nagngangalang Raymond na personal palang kilala ng matandang iyon. Natawa ang matanda at pagkatapos ay inutusan si Liam na atakihin ang kanyang tagasilbi gamit ang buong lakas niya dahil gusto niyang sukatin ang tunay na kakayahan nito. Pumwesto sa isang sulok ang butler at naghanda, habang si Liam ay sabay-sabay na nag-ipon ng 11 atake at pinakawalan ang sunod-sunod na fireballs. Nabutas ang barrier ng tagasilbi at nasugatan ito, ngunit natawa lamang ang matanda at sinabing sapat na ang lakas ni Liam. Tinanong niya kung ano ang balak ni Liam sa paglaki niya, at nang sabihin ni Liam na gusto niyang maging independent, agad siyang ginawang knight ng matanda upang makamit niya ang kalayaang iyon. Pagkaraan ng ilang panahon, habang nagsasanay si Liam ng item box magic, may nakita siyang liham sa loob nito mula kay Raymond na nagsasabing nais niya itong bigyan ng graduation gift. Ayon sa sulat, naglagay raw siya ng 100 kilo ng ginto sa isang lawa na kamakailan niyang pinatuyo at kailangan ni Liam na malaman kung paano ito kukunin. Matagal itong pinag-isipan ni Liam at napagtanto niyang hindi maaaring gold bars iyon, kaya sinunod niya ang kutob niya at inutusan ng item box na ilabas ang gold dust powder na siyang tamang sagot. Biglang bumukas ang isang trapdoor sa ilalim niya at nahulog siya sa isang dungeon kung saan natagpuan niya ang isang napakatandang magic book at isa pang liham. Nakasulat doon na hindi kailanman nagawang gamitin ni Raymond ang librong iyon, kaya ipinapasa niya ito kay Liam sa pag-asang magagawa niya ito. Labis ang tuwa ni Liam at agad niyang sinimulang pag-aralan ang kakaibang mahika mula sa aklat, ngunit paulit-ulit siyang nabigo sa loob ng ilang araw. Hanggang sa wakas, nagtagumpay siya at nagawa ang isang spell na tinatawag na Another World.
Lumikha ito ng isang mahiwagang pinto na nagdadala sa kanya sa ibang dimensyon kung saan maaari niyang itago ang sarili niya o kahit ano. Napagtanto ni Liam na napakarami nitong posibleng gamit kaya mas lalo pa siyang nagsanay. Lumipas ang isa pang buwan. At sa isa sa kanilang mga adventure, nakalaban nila ang isang frog monster. Nabigo ang lahat ng atake ni Liam at bigla na lamang nagpasabog ang halimaw. Dahil wala na silang takas, mabilis na nilikha ni Liam ang mahiwagang pinto at doon sila nagtago ni Asuna habang winasak ng pagsabog ang paligid. Napagtanto ni Asuna na siguradong namatay siya kung hindi dahil sa mahika ni Liam, dahilan upang pagdudahan niya ang sarili niyang lakas. Kinuha nila ang Magic Stone ng halimaw at bumalik sa guild kung saan nabigla ang Guildmaster dahil high rank na misyon iyon. Nang mapansin ng Guildmaster ang pag-aalinlangan ni Asuna sa sarili niya, iminungkahi nitong pumasok siya sa isang familiar contract kay Liam, isang kasunduang magpapabilis sa pagtaas ng kanyang level. Agad pumayag si Asuna, at isinagawa ng Guildmaster ang ritual na nagbuklod sa kanila sa isang kontrata. Malaki ang naging pakinabang nito kay Asuna dahil nakakuha siya ng isang unique skill na nagpapabilis sa kanya ng lampas sa karaniwan. Dahil dito, dinala niya si Liam sa kaibigan niyang si Jode, isang veteranong adventurer. Nagpa siya rin itong pumasok sa kontrata kay Liam at ikinagulat ng lahat nang makakuha rin siya ng isang unique skill na nagbibigay daan upang magpagaling ng kahit anong sugat sa pamamagitan ng kanyang pagluluto. Isa itong halos himala at hindi nagtagal ay kumalat ang balita sa buong kaharian. Makalipas ang ilang araw, inimbitahan ng matandang lalaki si Liam para magtsaa at sinabi nitong interesado raw ang prinsesang Scarlet na makita ang mga taong nasa kontrata ni Liam na magpakitang gilas para sa kanya. Mariing tumanggi si Liam at sinabing mga kaibigan niya ang mga iyon, hindi mga palabas sa isang circo. Bago pa siya umalis, agad na humingi ng paumanhin ang matanda dahil lumabas na ang prinsesa mismo ay nagkunwaring tagasilbi at nasaksihan ang pagtanggi ni Liam sa isang utos ng Maharlika. Nalalo pang nagpukaw ng interes niya sa binata. Kinabukasan, ipinatawag si Liam upang humarap kay Prinsesa Scarlet. Sa unang tingin pa lang, ramdam na niya ang matapang at dominante nitong personalidad. Pagkatapos niyang magbigay galang, pinaupo siya ng prinsesa at inutusan siyang ikwento kung paano niya natalo ang mga higanteng caterpillar at frog monster. Nakahinga ng maluwag si Liam dahil madali para sa kanya ang kahilingang iyon. Labis na humanga ang prinsesa nang marinig na nagawa niyang talunin ang ganoong kalalakas na halimaw kahit hindi pa siya marunong ng high-level magic. Bigla siyang tinanong ni Scarlet tungkol sa contract magic na ginagamit niya at hiniling na ipakita ito. Hindi pumayag si Liam at malinaw niyang sinabi na hindi niya ipapakita ang kanyang mga kaibigan para lamang sa aliw ng iba, kahit pa ito ay isang prinsesa. Biglang natawa si Scarlet at sinabing tunay ngang nakakaaliw si Liam at 2 beses na siyang napasaya nito. Bilang gantimpala, agad niya itong ginawaran ng titulo bilang Baron. Nabigla si Liam dahil alam niyang wala pa siyang nagagawang sapat para sa ganoong promosyon, ngunit sinabi ng prinsesa na sapat na ang 2 beses niyang pagpapatawa. Ibinigay rin niya kay Liam ang isang magic book tungkol sa familiar contract magic na labis niyang ikinatuwa. Makalipas iyon, nagtungo si Liam sa kagubatan upang pag-aralan ang bagong mahika. Dumating si Bruno para bisitahin siya, binati siya at kinongratula sa pagiging noble at sinabing tiyak na nagngangalit sa galit si Al dahil sa hindi sinasadyang pagtulong nito para mas mataas ang titulo ni Liam kaysa sa ama nila. Sinabi ni Liam na Baron pa rin siya at mas mababa pa rin iyon sa ranggo ng ama nila, ngunit ipinaliwanag ni Bruno na ang mga unang henerasyong noble na nakakuha ng titulo dahil sa sariling tagumpay ay mas mataas ang turing kaysa sa mga nagmana lang ng ranggo. Nang gabing iyon, pauwi na si Liam nang masalubong niya si Al na punong-puno ng galit at inggit. Nilampasan siya nito nang may pangungutya at nangakong gagawa ng paraan para patunayan na mas magaling siya. Kinabukasan, nakipagkita si Liam kina Asuna at Jode na ngayon ay tinatawag na siyang master dahil sa kontrata. Dahil dito, naging sentro sila ng inggit ng mga kalalakihan sa lungsod, kaya minabuti ni Liam na dalhin ang dalawa sa pangangaso ng halimaw. Si Jode ay isang archer na kayang pigilan ng mga lobo mula sa malayo habang mabilis namang tinatapos ni Asuna ang laban. Napansin ni Jode na mas lumino ang kanyang paningin matapos ang kontrata na isang malaking bentahe para sa isang archer. Nagpasya si Liam na lalo pa itong pagandahin gamit ang enchantment spell na halos gawing parang teleskopyo ang kanyang mga mata. Dahil dito, mula sa isang mid-range archer ay naging parang sniper siya at taos-puso niyang pinasalamatan si Liam. Pagbalik nila sa guild, napansin nilang abala at nagmamadali ang lahat. Tinanong nila ang isang lalaki kung ano ang nangyayari at sinabi nito na malaki ang naging kapalpakan ni Al. Inalis daw nito ang selyo ng isang napakalakas na halimaw na nakakulong sa kanilang teritoryo at dahil doon ay marami ang malubhang na sugatan. Agad na pagtanto ni Liam na ginawa iyon ni Al dahil sa matinding inggit.
Kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa kabundukan. Doon, nakita niya ang 12-dosenang sugatang sundalo at pati si Al ay nakahiga sa isang stretcher. Pagkakita kay Liam, biglang hinawakan ni Al ang kwelyo niya at sinabing hindi siya matatalo rito, pero agad siyang binutukan ng guildmaster at pinatulog dahil ayaw na nitong makarinig pa ng kahit isang salita mula sa kanya. Tinanong ni Asuna kung ano ba talaga ang kalaban nila at ipinaliwanag ng guildmaster na ilang dekada na ang nakalipas. Ang lolo sa tuhod ni Liam ang nagsil ng isang dragon fin sa kabundukan. Ngayon, dahil inalis ni Al ang selyo, nakalaya ito. Mahina na raw ang dragon fiend na si Raydon dahil sa matagal na pagkakakulong, ngunit ang tunay na problema ay ang mga anak nito na siyang nakasugat sa mga sundalo. Sinabi ng guildmaster na naipwesto na niya ang mga taong muling magsesel kay Raydon, ngunit hindi ito magagawa hanggat hindi muna naayos ang mga anak ng dragon. Tumungo si Liam kasama ang mga babae sa kinaroroonan ng mga dragon at agad sumugod si Asuna para harapin ang mga batang dragon na mas maliit kaysa sa inaasahan niya. Gayunpaman, napakalakas ng apoy na ibinubuga ng mga ito, sapat para maging abo ang isang puno sa loob lamang ng ilang segundo. Sinabihan ni Liam si Asuna na umatras at pinaulanan niya ng fireball ang mga batang dragon. Pero napigilan ng mga ito. Napagtanto ni Liam na hindi nila kayang manalo at iminungkahi ng mga babae na umatras na sila. Biglang sumugod ang mga batang dragon at doon nagkaroon ng ideya si Liam. Inutusan niya ang mga babae na tumakbo palayo ng buong bilis at agad niyang inilabas ang magic book para buksan ang pinto patungo sa pocket dimension mismo sa harap ng mga batang dragon. Hindi nagdalawang isip ang mga ito at tumalon papasok at agad namang pinawi ni Liam ang spell. Tuluyang nawala ang mga batang dragon. At nagbunyi ang lahat dahil nagkaroon na sila ng malinaw na tsansa na magtagumpay. Sinamantala ito ng mga salamangkero at muling isinagawa ang silang magic kay Raydon. Tinanong ni Asuna at Jode si Liam tungkol sa spell na ginamit niya at ipinaliwanag niya ang tungkol sa pocket dimension at kung paano siya nakakapag-imbak ng mga bagay doon. Sinabi rin niyang dahil hindi pa niya ganap na kontrolado ang spell, posibleng tuluyang mawala ang mga bagay sa loob nito, kaya hindi na nila kailangang mag-alala pa tungkol sa mga batang dragon. Dahil dito, lalo pang humanga si Asuna kay Liam. Bigla na lang may narinig siyang tinig na tumatawag sa kanya. Paglingon niya, nakita niyang si Raydon mismo ang nagsasalita. Nabigla si Liam at tinanong kung paano yun posible, pero mas mahalaga ang tanong ni Raydon. Nararamdaman daw nito na hindi tugma ang katawan at kaluluwa ni Liam at nababasa rin nito ang isipan niya kaya nalaman nitong galing siya sa ibang mundo. Habang sinusubukan pa itong i-proseso ni Liam, ipinahayag ni Raydon ang interes nito sa kanya. Hiniling nitong isama siya ni Liam at ipakita ang hinaharap na kaya niyang likhain at nangakong tutulungan siya gamit ang kapangyarihan nito. Tinanggap ni Liam ang alok dahil wala siyang naramdamang masamang intensyon. Biglang nag-transform si Raydon bilang mana at pumasok sa katawan ni Liam. Na naiukit sa kanyang kamay bilang isang tato. Ramdam ni Liam ang umaapaw na enerhiya sa buong katawan niya, kaya agad niya itong sinubukan. Nakapagpalabas siya ng 11 magic missile ng walang incantation at nang gumamit siya ng chant nagawa niyang magpalipad ng 17 magic missile na may perpektong kontrol. Namangha si Liam sa biglang pagtaas ng kanyang kapangyarihan pero napansin niya na ang lahat ng mga salamangkero sa paligid ay hinihingal at inuubo na parang biglang nawalan ng lakas. Ipinaliwanag ni Raydon na ang mana na umaapaw mula kay Liam ay sobra para sa kanila kaya inutusan siyang higupin ito pabalik sa kanyang katawan. Agad itong ginawa ni Liam at unti-unting nakahinga ng maayos ang mga salamangkero. Nagpasalamat ang guildmaster kay Liam sa maayos sa pagresolba ng problema at humingi naman ng paumanhin si Liam para sa kaguluhang idinulot ng kanyang nakatatandang kapatid. Bilang kabayaran, nag-donate siya ng 10 kilo ng ginto para sa mga nasugatan. Kinagabihan, pinasalamatan siya ng kanyang ama sa paglilinis ng problemang nilikha ni Al. Nang tanungin ni Liam kung ano ang mangyayari sa kanya ngayon, sinabi ng ama na mananatili muna si Al sa house arrest habang pinag-iisipan ng nararapat na parusa. Naawa si Liam sa kanyang kapatid at nagtangkang kausapin ito, ngunit huminto siya nang marinig niyang sumisigaw si Al na dapat siya ang nagligtas sa pangalan ng pamilyang Hamilton, hindi si Liam. Doon napagtanto ni Liam na ang tanging iniingatan ng kanyang kapatid ay ang dangal ng pamilya at iyon ang dahilan kung bakit siya naging ganoon. Tahimik siyang umalis at natulog. Kinaumagahan, napansin ni Liam na may 2 bagong spell siyang nakuha matapos ang kontrata kay Raydon. Agad siyang nagtungo sa gubat para magsanay. At matapos ang buong araw na pagsusumikap ay isa lamang ang tuluyan niyang nakontrol. Pinapayagan ng spell na iyon na i-summon niya ang baby dragon mula sa pocket dimension at ngayon ay mabait at masunurin na ito. Habang yakap ni Liam ang munting dragon, may narinig siyang tinig na nagulat at nagtatanong kung marunong din ba siyang gumamit ng holy magic.
Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Prinsesa Scarlet at sinabi niyang may mahalaga siyang pakay. Una niyang sinabi na ang pagharap sa isang dragon ay isang malaking tagumpay. Ngunit hindi siya pahihintulutan ng mga nakatatandang opisyal na bigyan si Liam ng mas mataas na titulo kaysa Baron. Kaya bilang kapalit, igagawad niya rito ang titulong hero candidate upang mapayapa ang publiko at makatulong din kay Liam. Pagkatapos nito, hiniling ni Scarlett na ikwento ni Liam kung paano niya natalo ang dragon at isinalaysay niya ang tungkol sa kontratang ginawa niya rito. Nabigla ang prinsesa dahil dito ay nakumpirma niyang may kakayahan si Liam sa holy magic. Ipinaliwanag niyang kung kumalat ang balitang ito, magiging mabigat na pasanin iyon para sa kanya, kaya inutusan niya si Liam na ilihim ang lahat hanggang sasabihin niya ang kabaligtaran. Napilitan si Liam na pumayag, at kinaumagahan ay natanggap niya ang kabayaran ng prinsesa para sa kanyang pananahimik, isang treasure chest na naglalaman ng 3,000 gold coins. Makalipas ang ilang araw, dumalaw ang matandang si James at direktang tinanong si Liam kung marunong ba talaga siyang gumamit ng holy magic. Nag-alinlangan si Liam dahil sa utos ni Prinsesa Scarlett, ngunit sinabi ni James na masyado pang bata at walang karanasan ng prinsesa para pangasiwaan ng ganitong kalaking usapin. Dagdag pa niya, kainahinala ang laki ng gantimpalang ibinigay nito, at kung normal ang sitwasyon ay agad sanang iniulat ni Scarlett sa hari ang nagawang pagpigil ni Liam sa Dragonfiend para mabigyan siya ng promosyon. Dahil hindi iyon nangyari, malinaw na may itinatago ito. Sa patuloy na pagtatanong ni James, napilitan si Liam na magsabi ng totoo at inamin niyang matapos niyang maabsorb ang kapangyarihan ng Dragonfiend na si Raydon, nagkaroon siya ng holy magic spells. Naging interesado si James at hiniling na makita ang mga ito, kaya ginamit ni Liam ang All Clear spell na kayang mag-alis ng lahat ng negatibong epekto sa target, kabilang ang lason at petrification. Humanga si James sa ipinakita ni Liam at nagpasya siyang bigyan ito ng mahalagang aral sa kasaysayan. Sinimulan niyang ikwento ang digmaan ng 3 dragon na naganap maraming siglo na ang nakalipas. Sa digmaang iyon, nagwagi ang dragon na marunong gumamit ng mahika, at pagkatapos ay nakipag-ugnayan ito sa isang tao na kayang humiram ng holy magic ng dragon. Ang taong iyon ang nagtatag ng bansa kung saan sila kasalukuyang nakatira. Medyo nalito si Liam kung paano nauugnay ang kwentong iyon sa kanya, kaya tinanong siya ni James kung ano ang unang pumapasok sa isip niya kapag sinabing ang dragon ay sumama sa isang tao. Ipinunto ni James na maraming tao noon ang nagkaroon ng maling interpretasyon, ngunit ayon sa kanya, mas tama ang paliwanag na ang tao ang tumanggap ng dragon sa kanyang sarili. Ipinaliwanag niya na ang ginawa ni Liam ay eksaktong ganoon dahil inabsorb niya si Raydon sa kanyang katawan. Napagtanto ni Liam na may saysay ang paliwanag na iyon, at sinabi ni James na maaaring may kakayahan siyang muling buhayin ang alamat ng pagkakatatag ng kanilang kaharian. Gayunman, may 2 bagay na ikinababahala si James. Una, tungkol sa pamilyang Hamilton, dahil nakuha ng lolo sa tuhod ni Liam ang titulo ng pagiging noble sa pamamagitan ng pagsil kay Raydon, ngunit kung mapatunayan na si Raydon ang dragon na tumulong sa pagtatatag ng kaharian, maaaring bawiin ang tagumpay na iyon at sa pinakamasamang sitwasyon ay mawala pa ang kanilang noble status. Mas mabigat na alalahanin para kay James ang posibilidad na magkimkim ng galit ang dragon at maghayganti sa kaharian dahil sa pagkakakulong nito. Naiintindihan ni Liam ang loika, ngunit naalala niyang sinabi ni Raydon na wala itong pakialam sa mga titulong ibinibigay ng mga tao at pabago bago raw ang tawag nila rito sa bawat siglo, kaya napagtanto niyang hindi galit si Raydon sa kaharian. Sumang-ayon si James at sinabi na malaki ang papel ni Liam dahil maayos niyang kinausap at pinalaya ang dragon. Kinabukasan, nang magtungo si Liam sa guild, masiglang sinalubong siya ni Asuna at Jode at agad siyang inilayo, dahil marami ng adventurer ang nagpapakita ng interes sa kanya matapos niyang talunin ng dragon at gusto nilang sumali sa kanyang party. Binalaan siya ng dalawa na mag-ingat sa pagpili ng mga sasama sa kanya. Hindi pa roon natapos ang gulo, dahil pag-uwi niya ay nadatnan niya ang napakaraming alok ng kasal mula sa iba't ibang pamilya na nais siyang mapang-asawa o maipakasal sa kanilang mga kamag-anak. Nalito at nabigatan si Liam sa dami ng ito, at dumagdag pa nang dumating si Bruno at sinubukang ipakilala ang isang kamag-anak ng asawa nito bilang potensyal na mapapangasawa ni Liam. Sa huli, nagawa ni Liam na iwasan ang lahat ng alok at dinala sina Asuna at Jode sa gubat para ipakita sa kanila ang isang espesyal na bagay. Ipinakita niya sa kanila ang loob ng kanyang pocket dimension kung saan mayroon na ngayong isang bahay. Ipinaliwanag ni Liam na ipinagawa niya ito sa mga karpintero sa ibang lungsod at inilagay sa loob ng dimensyon, at dahil ganap na niyang nakontrol ang Another World skill, hindi na mawawala ang mga bagay sa loob nito. Ipinasyal niya ang dalawa sa loob ng bahay at ipinaliwanag kung paano gagamitin ang bawat bahagi. Napansin ni Jode na masyadong maliwanag ang lugar, kaya nagpasya si Liam na mag-eksperimento sa pag-aayos ng ilaw.
Una, nag-summon siya ng shadow spirit na nagdilim sa buong dimensyon, at pagkatapos ay gumamit ng salamander para sindihan ang fairy place na nagbigay ng natural na liwanag at init. Hindi pa rin nasiyahan si Jode sa liwanag ng dimensyon pero hindi kayang kontrolin ng low-level shade spirit ang antas ng dilim. Sabi ni Asuna na sana raw ay makapag-evolve rin ng mga spirit gaya nila. At iyon ang nagbigay ng ideya kay Liam na gawing familiar ang shade spirit. Nang gumawa siya ng kontrata, nag-evolve ang spirit, nagkaroon ng kakayahang magsalita at mas maayos na manipulahin ang dilim, at nanumpa ng katapatan kay Liam dahil sa pag-evolve nito sa medium-level spirit. Sinabi naman ni Liam na hindi niya ito maaaring i-summon muli dahil hindi niya alam ang spells para sa medium-level spirit. Sinabi ng Shade Spirit na gamitin na lang ang kanyang ring para itago ito at magsanay hanggang sa makaya niya itong i-summon ng malaya. Nagustuhan ni Liam ang ideya at agad niyang isinapok ang spirit sa loob ng ring. Sunod niyang in-evolve ang Salamander sa tinatawag niyang distant cousin ni Charizard at isinapok din sa ring. Sa ganitong paraan, nakakuha siya ng isang spirit mula sa bawat element at natutunan ng medium-level spirit summoning magic na napakahalaga. Kinabukasan, nagtungo si Liam sa gubat dahil may misyon si Raydon para sa kanya. Biglang tinawag siya ni Raydon at inutusan na i-summon ang kanyang anak. Ginawa niya ito at biglang dinala siya ng baby dragon sa hidden forest ng mga fairies. Takbuhan agad ang mga fairies nang makita ang isang tao pero nang ipaliwanag ni Liam na ipinadala siya ni Raydon, nagsimulang magtiwala ang mga ito sa kanya. Natutunan niya mula kay Raydon na nanganganib ang mga fairies dahil ibinebenta ang kanilang mga pakpak sa mataas na presyo. Kaya gusto ng dragon na protektahan niya ang mga ito sa pamamagitan ng paglalagay ng barrier at pagbibigay ng pangalan sa kanila, isa sa natural magic spells na kaya ng mga tao. Unang ginamit ni Liam ang familiar contract spell sa isang fairy at pinangalanan itong Ren na nag-evolve agad sa isang elf. Nagulat si Rihanna sa biglang pagbabago at hindi maintindihan ni Liam kung bakit nangyari yon. Ipinaliwanag ni Raydon na dahil pinangalanan niya ang fairy kasabay ng contract magic, lumakas ang epekto. Pinayuhan si Liam na palaging pangalanan ng mga creature na kanyang kinokontrata mula ngayon. Nang makita ang unang fairy na naging elf, sabik na ring makakuha ng pangalan mula kay Liam ang iba, kaya pinangalanan niya silang lahat at ginawang kanyang mga familiar. Si RNA ang kumilos bilang leader at tinanong si Liam kung paano sila makakatulong, ngunit wala siyang ibinigay na tiyak na gawain, kaya inutusan niya silang magtayo ng isang village at manirahan dito. Masigasig na nagsimulang magplano ang mga elves. Habang si Liam ay nakaramdam ng pagod matapos gumamit ng napakaraming mana. Nang maupo siya para magpahinga, nakaramdam siya ng kakaibang kapangyarihan sa malalim ng gubat. Sinundan niya ang direksyon nito at natagpuan ng isang magic fruit na nakasabit sa puno. Dumating si Rihanna at ipinaliwanag na tuwing may libreng oras ang mga fairies, kinokolekta nila ang magic sa hangin at pinagsasama sa isang lugar. Pinayagan siya ni Rihanna na tikman ng prutas at nang kagatin niya ito, ramdam niya ang umaapaw na enerhiya sa loob ng katawan. Sinubukan niyang magpalipad ng magic missiles at nakaya na niyang maglabas ng 19 ng sabay. Kinabukasan, bumalik siya sa elves at masiglang sinalubong siya ng mga ito, ngunit agad na nawala ang sigla nang ipakita nila ang kanilang kalunos-lunos na pagtatangka sa pagtatayo ng bahay. Biglang may narinig silang sigaw at dali-daling tumakbo sa pinagmulan at nakita nilang may ilang bandido na nakasakip sa isang elf. Tumakbo si Liam papunta sa kanila at utusan silang bitawan ang babae, ngunit nagpa siya ang mga bandido na bigyan siya ng leksyon sa realidad. Isa sa kanila ang umatake kay Liam, ngunit agad niyang tinamaan gamit ang magic missiles at itinaboy ang kalaban. Nagpa siya ang natitirang dalawang bandido na saluhan si Liam, pero agad niyang sinoman ang kanyang shadow clone at pinagsamang atake nila ang parehong bandido. Natuluyang nagpahiga sa kanila. Pagkatapos nito, nagpa siya si Liam na pansamantalang ilagay ang mga elves sa loob ng pocket dimension dahil delikado pa ang gubat para sa kanila. Nag-aalala siya na baka kulang ang espasyo, pero laking gulat niya nang lumawak ang dimensyon dahil sa magic fruit na kinain niya kahapon. Sinabi niya sa mga babae na pumasok at pagkatapos ay dinala niya sila sa kanyang teritoryo upang hindi maabala ng mga bandido. Namangha ang mga elves sa kanyang kakayahan. At lumuhad sa harap niya, nanalangin na maging kanilang hari at pangunahan sila. Nangako silang susundin ang lahat ng kanyang utos kung tatanggapin niya ang titulo at tinanggap ni Liam ang alok. Habang binibigyan niya ng instant trauma ng mga elves, sinimulan niyang praktisin ang isa pang high-level holy spell na nakuha niya mula kay Raydon. 4 na araw na siyang nagsasanay ngunit hindi pa rin magamit ang spell hanggang sa biglang nagkaroon siya ng Eureka moment at natutunan kung paano ito isagawa. Pinagsama niya ang mga elves at ginamit ang bagong natutunang spell, isang teleportation magic, upang dalhin sila sa isang liblib na lugar, 100 kilometro ang layo mula sa kanyang tahanan.
Naghihintay na doon ang kanyang clone, kaya napili niya ang Locus yung iyon bilang destinasyon ng teleportation. Pinawi niya ang clone, at inutusan siya ni Raydon na gamitin ang kapangyarihan ng kanyang crest sa paligid. Nang gawin niya yon, nabasag ang selyo na nagtatago sa tunay na anyo ng lupain. Nagalak ang mga elves nang makita nilang titirhan nila ang isang masaganang kagubatan. Sinabi ni Raydon kay Liam na isa ito sa mga lugar na sinelyohan niya, ngunit hindi siya nagbigay ng paliwanag ng tanungin ni Liam. Kaya hindi na siya nag-usisa pa. Nagsimulang maghanap ng lugar para magtayo ng bahay ang mga elf girls habang pinaghahasa ni Liam ang teleportation spell hanggang sa kayanan niyang paikliin ang casting time nito sa 0 segundo. Nagpasya siyang umuwi at iniwan ng 3 baby dragons upang bantayan ang mga elves. Pag-uwi, binisita siya ni Scarlet at tinanong kung sinabi na ba ni Raydon ang tungkol sa Promised Land. Sagot ni Liam, hindi pa, pero ibinahagi niya na nabanggit ni Raydon ang mga sealed lands at ang tungkol sa elves. Nais ni Scarlet na makita ang mga ito, ngunit bago iyon, may pabor siyang hihingin, makilala ang isang mahusay na engineer upang tulungan ang mga elves sa pagtatayo ng village. Ipinakilala siya ni Scarlet sa isang dwarf na court engineer, at ginawa ni Liam ang kanyang clone upang isama ito sa elf village. Pagdating sa gubat, tinanong ni Scarlet si Raydon kung ito na ba ang Promised Land, ngunit hindi ito nagbigay ng tiyak na sagot. Sinabi ni Scarlet na ayon sa alamat, kapag nasa bingit ng pagkawasak ang sangkatauhan, makakahanap sila ng kanlungan sa Promised Land. Kinuha niya ang isang singsing na susi para sa kanilang kaligtasan na nag-resonate sa tato ni Liam. Hiniling niya na mahawakan ito, at nang mahipon ni Liam, nagsimulang lumutang ang isla. Walang pag-aalinlangan pa kay Scarlet. Kaya lumuhad siya kay Liam, nanumpa ng katapatan, at humiling na lumikha siya ng isang bansa dito na magliligtas sa lahat. Kasunod nito, sinimulan ng mga elves ang pagtatayo ng village kasama ang dwarf engineer, habang si Liam naman ay nagsimula sa pag-aalis ng lahat ng halimaw sa rehiyon. Si Scarlet ay nakatitig ng may pagkasabik habang nakikipaglaban si Liam sa mga halimaw. Tinanong siya ni Liam kung hindi na niya dapat ibalik sa kabisera, pero sinabi ni Scarlet na mananatili siya sa tabi niya at maglilingkod sa kanya. Dahil siya ang master ng Promised Land. Medyo nag-aalangan si Liam dahil malaking gulo sa politika ito, pero paliwanag ni Scarlet na ang pamilya ng kanyang ina ay may dugo ng dragon sa kanilang mga ugat, kaya't kadalasan ng mga babae sa kanilang pamilya ay ikinakasal sa royal family. Subalit, ang gusto niyang pagsilbihan ay si Liam na naglalaman ng Holy Dragon Raydon sa loob ng katawan. Pagkarinig ni Raydon nito, sinabi niya kay Liam na dalhin si Scarlet sa Hilaga dahil may matutuklasan siya doon na magugustuhan niya. Naglakbay sila patungong Hilaga at natagpuan ng isang pintong bato na nagbubukas sa mga sinaunang labi. Habang pababa sila sa hagdan, nakita nila ang mga sinaunang sulat sa pader. Hanggang sa humarap sila sa isang itim na dragon statue. Biglang gumalaw ang estatwa at sinabi ni Raydon kay Liam na ito ay isang guardian golem na ginawa batay sa kanya. Ang unang hamon ni Liam, talunin ang golem. Binigyan siya ni Raydon ng pahiwatig, nakasulat ang pangalan ni Liam sa ulo ng golem gamit ang sinaunang wika, at kung burahin niya ang isang titik, magiging isang mundo ng pagsunod ito. Sa kabutihang palad, alam ni Scarlet ang wika at sinabi niya kay Liam kung aling titik ang dapat burahin. Nag-teleport si Liam malapit sa golem, binura ang titik, at biglang naging masunar ang alagang hayop ni Scarlet ang golem. Dahil sa dragon blood sa kanya, nagpasya si Scarlet na manatili sa golem sandali habang lumabas si Liam. Habang nag-iisa, napansin ni Liam kung gaano kasigasig si Scarlet na maglingkod sa kanya, at napaisip siya kung paano siya masasanay dito. Biglang may napansin siyang usok mula sa direksyon ng Elf Village. Nag-teleport siya at natagpuan na lahat ay naging abo. Dumating si Rene na takbo at sinabi na inatake sila ng mga wolfmen at winasak ang lahat. Dumating din ang tribo ng mga wolfmen upang harapin si Liam. Tinawag siya ng leader nilang maruming The Outsider at inutusan siyang lisanin ang Holy Land kung ayaw niyang maging hapunan ng kanilang pamilya. Sinubukan ni Liam kausapin sila, pero biglang sumugod ang wolf leader. Nag-teleport siya sa likuran nito at pinutukan gamit ang close-range lightning attack upang pigilan. Pagkatapos, nag-summon siya ng baby dragon para ipakita sa leader na hindi siya isang mapanganib na tao. Namangha ang wolf leader at tinanong kung ang tribo nila ay nagbabantay sa rehiyon sa utos ni Ron. Tiniyak ito ng leader, at sinabi ni Liam na ang mga elves ay nasa ilalim din ng proteksyon ng dragon. Humingi ng paumanhin ng wolf leader sa pag-atake sa village. Pero sabi ni Raydon, hindi na mahalaga yon dahil pareho silang naglilingkod sa Holy Dragon. Inirekomenda ni Raydon na pumasok sa kontrata ang mga wolves kay Liam at magpanumpa ng katapatan at sumang-ayon ng buong tribo. Walang nakitang masama si Liam sa ideya at sinimulan sa leader. Ngunit nang isagawa niya ang familiar contract magic sa leader, nagbago ito at naging babae.
Nagulat si Liam dahil inakala niyang lalaki ang leader pero binigyan niya ito ng pangalang Chris at ginawa ang kontrata sa ibang mga wolves. Kinabukasan, natuklasan niyang tumutulong na ang mga bagong evolved na werewolves sa mga elves para muling buuin ang village. Tumakbo si Chris at niyakap siya agad, humingi muli ng paumanhin sa pagkasira ng village. Nais ni Liam na sana may spell siya para ayusin ang lahat ng magically at sinabi ni Raida na kung wala siya ng ganoong spell, pwede niyang gawin iyon. Natuwa si Liam nang marinig ito at sinabi ni Raida na malinaw niyang isipin ang buong proseso mula simula hanggang katapusan. Nag-focus ng gusto si Liam at nakabuo siya ng auto-repair magic na nagpapabalik sa isang bagay sa orihinal nitong anyo kahit na nasira ito. Pagkatapos, pumunta siya sa isang liblib na lugar upang lumikha pa ng mga bagong spell. Habang abala siya sa pagprakti ng pinahusay na bersyon ng fire missiles, dumating si Rihanna upang ipaalam ang isang emergency. Isang grupo ng human soldiers ang pumasok sa lugar at sinusubukang hulihin ng mga fairies para sa kanilang mga pakpak. Agad na nag-teleport si Liam sa lokasyon kung saan nakita ang mga humans at hinarap sila. Tinanong siya ng mga sundalo kung nakatira ba siya rito at kung alam ba niya ang tungkol sa mga fairies. Sinabi ni Liam na ang lugar na ito ay kanyang bansa at hindi sila dapat pumasok nang wala siyang pahintulot. Nangasar ang mga sundalo at sinabing ipasulat niya ang kwentong iyon sa kanyang imaginary friends. Sinubukan nilang magpatuloy kaya nagpakawala si Liam ng magic missiles bilang babala. Gayunpaman, may isang lalaki na sumugod sa kanya kaya nag-teleport si Liam sa kanyang kabayo bago siya tamaan ng magic missile at sinabihan silang huwag nang tumapak muli sa kanyang bansa. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang village kung saan ipinakilala ni Rihanna sa kanya ang mga fairies na naninirahan sa rehiyon bago sila inatake ng mga humans. Sinabi niya na lahat sila ay gustong pumasok sa kontrata kay Liam. Namangha si Liam sa dami nila at ginugol ang buong gabi sa pagbuo ng 100 bagong pangalan habang ginagawa ang mga kontrata at ginawang elves ang mga fairies. Lahat sila naging residente ng kanyang village. Pagkatapos, dinala ni Liam sina Scarlett, Rihanna, at Chris sa kanyang bahay sa Pocket Dimension at ipinakita sa kanila ang helmet na suot ng mga sundalo. Napansin ni Scarlett na ito ay mula sa Paa Kingdom na katabi ng Promised Land, kasama ang Kingdom of Jamal na kanilang kinabibilangan, at isa pang bansa na tinatawag na Quador. Inisip niya na ang mga sundalo kahapon ay mga scout lamang at malapit nang dumating ang mas maraming hukbo mula sa 3 kaharian upang sakupin ang teritoryong ito. Napansin ni Liam ang tensyon sa kanyang paligid at nagsimulang seryosong isaalang-alang ang mungkahi ni Scarlett na magtayo ng bansa dito. Sinabi ni Scarlett na kailangan niya ng 3 bagay para sa isang bansa, lupa, tao, at kapangyarihan. Mayroon na siyang lupa at dadami pa ang tao habang kumakalat ang balita tungkol sa bansa. Sinabi ni Liam na kailangan niya ng kapangyarihan at nagboluntaryo si Chris na pamunuan ang hukbo ng mga werewolves upang patayin ang lahat ng mga mananakop. Ngunit mas mabilis ang nangyari kaysa sa inaasahan nila. Kinabukasan, dumating ang isang noble mula sa Jamal Kingdom sa utos ng kanilang hari. Sinabi niya na ayaw ng Jamal Kingdom na makipaglaban kay Liam at nais nila ng alyansa. Bilang bahagi nito, inalok ng hari na pakasalan si Princess Scarlett kay Liam. Nagulat si Liam sa alok at bagaman maganda ito, nais niyang kumpirmahin muna kay Scarlett. Agad siyang gumawa ng telepathy spell upang makausap nila ang isa't isa nang hindi nalalaman ng iba at tinanong kung dapat ba niyang tanggapin ang alok. Sinabi ni Scarlett na dapat dahil kahit na may malaking political plan sa likod nito, makakatulong pa rin ang kasal sa kanyang kaharian. Nang marinig ito, pumayag si Liam sa alok ng noble at sinabi na pakakasalan niya ang prinsesa, ngunit hindi kaagad. Sinabi ni Liam na kailangan niya ng hindi bababa sa 1 taon para gawing angkop para kay Scarlett ang kanyang maliit na bansa. Sumagot ang noble na ipapasa niya ang mensahe sa hari. Umalis sila pagkatapos nito at parehong nakahinga ng maluwag sina Liam at Scarlett dahil matagumpay ang negosasyon. Pagkatapos, ipinadala ni Liam ang kanyang clone kasama si Scarlett upang makarating siya sa kanyang mansion at doon siya ay teleport. Pagkarating ng clone sa mansion, bumalik ito sa village at dinala ang orihinal na Liam sa mansion. Nandyan si Scarlett upang salubungin siya. Habang papasok sila, naramdaman ni Liam ang kapangyarihan ni Raida na nagmumula sa mansion. Tinanong niya si Scarlett kung may koneksyon ba rito sa dragon at dinala siya ni Scarlett diretso sa simbahan kung saan nakadisplay ang isang silver statue ni Raiden sa altar. Nagulat si Raiden na buhay pa ang estatwa at tinanong ni Liam kung ano ito. Sinabi ng dragon na dapat niyang i-cast ang all clear spell dito. Nang gawin ni Liam yon, ang estatwa ay naging battle armor at bomb alot sa katawan ni Scarlett. Kaya niyang gumamit ng holy magic gamit ang armor, pero naubos ang kanyang lakas pagkatapos ng isang attack at bumalik ang armor sa estatwa.
Sinabi ni Raiden na ang battle armor ay ginawa niya upang magamit ng tao ang kanyang kakayahan at ito ang pinakamakapangyarihang isa, at ito rin ang huling natira. Ngunit sinabi ni Liam na pwede na nilang gumawa ng bago. Nagustuhan ni Raiden ang kumpiyansa niya at ibinigay ang recipe para sa magic armor. Gumamit si Liam ng tulong ng kanyang spirits upang gumawa muna ng maliit na magic statue at hiningi kay Scarlet na ilagay ang kanyang dugo dito para bumuo ng kontrata. Nang gawin niya yon, naging armor ang statue at kayanan niyang gumamit ng holy magic nang hindi agad napapagod. Sinabi ni Raiden na ang high-level magic items tulad nito ay malapit sa pagiging buhay, at dito naisip ni Liam na gamitin ang familiar magic dito. Gumawa siya ng kontrata sa armor at pinangalanan itong Aris, na naging mas magaang at mas malakas. Sinabi ni Raiden na minsang pinangalanan niya ang isang armor sa biro, pero hindi niya naisip na gawing familiar. Hulaan ni Liam na iyon ang giant golem at pinagtibay ni Raiden ang hula. Sinabi niya na subukan itong gawing kontrata. Agad na nag-teleport si Liam sa village, ibinuhos ang kanyang dugo sa golem at naging magic armor ito sa kanyang katawan. Ramdam niya ang kapangyarihan na tumataas sa loob niya at naglabas ng 37 power missiles ng sabay-sabay, pero naubos din siya ng ganitong paggamit. Binati siya ni Raiden dahil siya lamang ang pangatlong tao na nakaligtas sa pagsusuot ng armor at kung makakabisado niya ito, mapapasa kanya ang mundo. Gumamit si Liam ng ilang mana crystals upang i-recharge ang stamina at tinanong si Scarlet kung pwede niyang hiramin ang golem sandali. Sinabi niya na pwede niyang itago hanggat gusto niya. Agad na inilagay ni Liam ang golem sa kanyang item box. Sinabi niya kay Scarlet na babalik siya sa village at nagpa siya si Scarlet na bumalik sa kabisera upang bantayan ang kilos ng kaharian. I-teleport niya si Scarlet pabalik sa kanyang mansion at bumalik sa village. Napansin niyang maayos ang konstruksyon ng mga bahay at dapat ay handa na ang village sa loob ng 1 linggo. Biglang dumating si Rihanna na tumatakbo at sinabi na natuklasan nilang may grupo ng trolls na naninirahan malapit sa kanilang village. Narinig na ni Liam ang tungkol sa trolls, malalaking makakapal na halimaw na pwedeng maging mabangis o mabait. Tinanong niya si Rihanna kung anong uri ang kanilang natagpuan at sumagot ito na sila ay mabangis na uri. Nag-aalala si Rihanna na patuloy na papasok ang mga human sa rehiyon at kung makikipag-away ang troll sa kanila, magiging masama ito para sa lahat. Kaya tinanong niya si Liam kung pwede niyang pangalagaan din ang mga trolls. Nagustuhan ni Liam ang ideya at nagtungo siya sa direksyon kung saan nakita ang mga trolls. Sa daan, nakakita siya ng iron ore na pwede nilang magamit. Biglang lumitaw ang mga trolls upang harapin ang intruder at tinanong si Liam kung sino siya. Ipinakilala niya ang sarili at sinabihan ng mga trolls tungkol sa village na kanyang itinatayo. Inanyayahan niya silang manirahan doon, pero sinabi ng leader ng trolls na hindi sila nagtitiwala sa mga humans. Sinubukan ni Liam silang kumbinsihin na mabuti siya at may elves at werewolves na kasama sa village, pero hindi siya pinakinggan ng troll leader. Sinabi nito na umalis siya o mamamatay, at sinimulang hampasin ang lupa gamit ang mabigat niyang club na nag-iiwan ng mga crater sa bawat tama. Dinododge ni Liam ang mga suntok at nakumpirma niyang malakas talaga ang mga trolls. Ayaw niyang makipaglaban, pero hindi siya binigyan ng pagkakataon at itinutulak siya ng troll leader sa isang makitid na bitak kung saan natrap ang kanyang mga paa. Napagtanto ni Liam na kahit mukhang hanggal ang troll leader, inihanda niya ito mula sa simula. Ngayon na wala siyang paraan para makatakas, nagdesisyon siyang gamitin ang golem armor upang protektahan ang sarili sa mabigat na suntok. Nagulat ang troll leader na buhay pa siya. Dinispel ni Liam ang armor at ibinalik ito sa item box at sinabi sa troll leader na tigilan ng pakikipaglaban at tingnan muna ang kanyang mga tauhan. Nang lumingon ng troll leader, nakita niyang lahat ng trolls ay nahihina sa takot dahil nasakop sila ng kanyang naunang attack. Sa kabutihang palad, ginamit ni Liam ang golem armor upang lumikha ng maraming shadow clones na nagprotekta sa trolls gamit ang barrier magic. Sa wakas, naunawaan ng troll leader na hindi masama si Liam kaya nagdesisyon siyang makinig sa kanya. Naisip ni Liam kung talagang mabangis ba ang mga trolls na ito, pero ipinaliwanag niya sa kanila ang buong kwento at inimbitahan silang manirahan sa kanyang village upang ligtas sila mula sa humans at maiwasan ang walang silbing labanan. Humiling ang troll leader na ipakita muna sa kanila ang village at agad na nag-teleport si Liam sa kanila sa village. Namangha ang mga trolls sa teleportation spell. Biglang dumating si Chris at nang makita ang troll leader, nakilala niya ito at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Mukhang kilala rin siya ng troll leader at ibinato pabalik ang tanong. Hindi sumagot si Chris at inatake siya agad, itinulak sa lupa. Nagpapakita siya ng kayabangan at tinanong kung ano ba ang nangyayari. Sinabi niya na iniisip niyang nakakainis na hanggal ang troll leader kaya lagi siyang nakikipaglaban sa kanya tuwing nagkikita. Napagtanto ni Liam na magkaibigan pala ang dalawa at hindi kaaway.
Tinanong ni Chris ang troll leader kung kailan siya naging ganito kainan na matalo sa isang suntok lang. Sinabi ni Liam na lumakas siya matapos maging kanyang familiar. Naintindihan ito ng Dom Werewolf at sinabi niya sa troll leader na maging familiar ni Liam para lumakas. Madaling nahikayat niya ito at ginamit ni Liam ang contract magic sa troll at pinangalanan siyang Guy. Lumiliit ang troll ngunit lumakas at naging mas matalino. Agad na hinamon siya ni Chris sa rematch at sa pagkakataong ito, kaya nanigay na sabayan ang bilis at lakas niya. Ang ibang trolls ay namamangha at sinasabi na ang kanilang boss ay naging isang legendary giges. Napagtanto ni Liam na iyon ang pangalan ng evolved species. Pinangalanan niya ang lahat ng trolls at nag-evolve rin sila bilang giges. At lahat sila ay sumali sa kanyang village. Kinabukasan, iniutos ni Liam kay Guy at sa iba pang evolved trolls na dalhin ang malalaking bato mula sa kanilang base patungo sa village pero hindi nila alam kung bakit kailangan ito. Sinabi ni Liam na kukunin niya ang bakal mula sa mga batong ito at pagkatapos ay nag-summon ng isang fire spirit at isang earth spirit para gawin ang trabaho. Nilikha nila ang isang furnace at tinunaw ang mga bato. Bukod sa bakal, nakakuha rin sila ng kaunting copper, ilang gold, at ilang nuggets ng metal. Napaka-greedy ni Liam at naisip niyang sana mas marami siyang nakuhang metal para makapag-mass produce ng holy battle armors, pero sinabi ni Raiden na dapat masaya siya sa kung anong meron dahil bihira ang metal. Tinanong ni Liam kung pwede niyang gawin ang magic armor mula sa bakal lang, at sinabi ni Raiden na bawat armor ay kailangan ng kahit kaunting metal dahil hindi sapat ang ibang metals para hawakan ang kapangyarihan. Nagdesisyon pa rin si Liam na subukan at pinapainom niya ang Earth Spirit na ibuhos ang molten iron sa mold bago ay infuse ang kapangyarihan ni Raiden. Habang nagkakakrump ang mold, lumabas ang armor at ito ay naging statue ng araw. Ipinaliwanag niya kay Raiden na kung tugma ang pangalan ng armor sa hugis nito, mas maganda ang magiging resulta. Sa sorpresa niya, nagtagumpay ito. Nalikha ni Liam ang unang holy armor na gawa lamang sa bakal. Nakagawa siya ng kabuuang 15 armors at hinati ang mga ito sa elves, werewolves, at giges. Kinabukasan, habang sinusubukan ng lahat ang kanilang bagong armor, dumating ang isang grupo ng bandits at agad na pinag-uusapan kung gaano sila kikita sa pagbebenta ng elves. Handa na si Liam na ipakita sa kanila ang kanilang lugar, pero pinigilan siya ni Rena at sinabi na siya na ang bahala. Tinawag niya ang isang pink-haired elf at bumulong sa kanya bago ipadala sa bandits. Akala ng mga bandits na sumusuko ang elf. Pero nang subukang dakpin siya ng kanilang leader, tinulak siya ng elf gamit ang isang suntok at lumipad ang leader. Nagulat ang ibang bandits at inilabas ang kanilang mga sandata, pero pinabagsak din sila ng elf girl sa isang iglap. Naantig si Liam sa lakas ng mga elves gamit ang magic armor kahit na sila ang pinakamahina sa kanyang village. Naisip niyang gumawa pa ng mas maraming armor, pero naiinis na siya sa ideya ng pag-iisip ng mga bagong pangalan para sa lahat. Habang siya ay distracted, biglang lumitaw ang leader ng bandit sa likuran niya at kinidnap siya, sinasabi sa lahat na sumuko kung gusto nilang mabuhay ang batang ito. Lahat ay nakangiti lang at tila hindi maintindihan kung bakit ganito ang ginagawa ng leader. Pinuntirya lang ni Liam ang baba ng bandit at tinamaan ito ng magic missile na kinabahan ang natitirang bandits. Pagkatapos, pumunta si Liam sa kanyang pocket dimension at nagsummon ng maraming water spirits. Tinanong niya kung pwede nilang hiwalayan ang asin mula sa seawater at ilagay ito sa kanyang item box. At pumayag sila. Agad niyang ibinuhos ang seawater mula sa item box at sinimulang ihiwalay ng water spirits. Napansin niya na may isa na hindi gumagana at tinanong kung hindi ba niya naintindihan ang instructions, pero sinabi nito na siya ang unang water spirit na ginawa niyang familiar contract, kaya nag-evolve siya. Sinabi niya na dahil dito, mas matalino at mas capable siya kumpara sa ibang spirits. Nagmamayabang ang water spirit na natututo na siyang mag-possess ng mga bagay sa totoong mundo, pero sinaway siya ng Spirit King nang sobra-sobra ang ginagawa niya. Tinanong siya ni Liam kung ano ang ibig sabihin nito at ipinaliwanag niya na ang malalakas na spirits ay pwede permanenteng mag-possess ng mga bagay at maipapahiram ang kanilang kapangyarihan sa mga weapons at magic items. Na-curious si Liam na subukan ang kakayahan niya, pero bago yon, nagdesisyon siyang palakasin pa ang water spirit. Pinangalanan niya itong Zero at naramdaman ng spirit ang pagtaas ng kanyang kakayahan. Pagkatapos, nag-summon si Liam ng Fire at Earth Spirit upang gumawa ng metal statue ng Water Spirit at hiniling sa kanya na i-possess ito. Madali niyang nagawa at sa pamamagitan nito, nakalikha si Liam ng Water Element Magic Armor. Kinabukasan, ibinigay niya ang prototype Elemental Magic Armors kay Rena, Chris, at Guy, at pwede na nilang gamitin ang kapangyarihan ng Spirit sa loob ng mga armor. Tuwang-tuwa sila dahil mas malakas ito kumpara sa armor na ibinigay ni Liam kahapon.
Naiisip ni Liam na matagumpay ang kanyang prototypes at sa ilang karagdagang armors, mapoprotektahan niya ang kanyang bansa. Ngunit alam ni Rhaeda na minamaliit niya ang sarili dahil sapat na ang kapangyarihan niya ngayon para makipagdigma sa ibang bansa. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik si Liam sa kanyang hometown kung saan sabik na naghihintay sina Asuna at Jode. Sinaway siya ng mga ito dahil hindi niya naibigay ang kanilang daily dose ng vitamin D kamakailan at humingi ng pera dahil palagi niyang kinukuha ang lahat ng kinikita nila sa quests. Nagdesisyon si Liam na gawin pa ito ng mas maganda at ibinigay sa kanila ang bahagi ng perang binayaran kay Liam ni Scarlett upang itago ang pagkakaroon ni Raydon. Nataranta ang mga babae sa napakalaking halaga ng pera pero tinanggap nila ito. Agad silang nag-shopping at sa halip na bumili para sa sarili, bumili sila ng regalo para kay Liam, ang tanging magic book na available sa buong lungsod. Natutunan ni Liam ang bagong spell mula rito at pinasalamatan niya ang dalawa. Dinala niya sila sa isang inn at ipinakita na nagtatayo siya ng isang bansa. Nagulat ang mga babae at nang inimbitahan sila ni Liam na manirahan sa kanya, inakala niyang tatanggi sila. Pero handa silang sundan siya kahit saan. Sabik silang magsimula, pero sinabi ni Liam na una niyang nais ma-master ang bagong spell mula sa magic book. Incast niya ang spell na tinawag na Dust Box at lumitaw ang isang black box sa harap niya. Inuulit niya ang spell ng paulit-ulit upang ma-master ito at nang siguradong nakuha na niya ang pick, sinubukan niya ito. Sinabi niya sa mga babae na ang dust box ay parang item box at pwede nitong hawakan ng mga bagay depende sa mana ng spell user. Naging curious ang mga babae at inilagay ni Liam ang isang slice ng kanilang pagkain sa loob nito ng 1 minuto. Nang inalis niya, amoy medyo pang-amoy ng medyas ng kanyang ama ang pagkain. Napagtanto ni Liam na mabilis na nasa Syra ang anumang inilalagay sa dust box at natuwa si Asuna dahil maaaring maging kapaki-pakinabang ito sa ilang espesyal na pagkakataon. Hindi pa alam ni Liam kung paano eksakto ito gagamitin pero napansin niya ang isang waitress na may dalang bote ng wine. Agad siyang sumunod at nakuha ang isang bote ng freshly squeezed grape juice. Nagdesisyon siyang magdagdag ng yeast at inilagay ito sa dust box ng 5 minuto. Nang inalis niya, naging wine ito at napagtanto ni Liam na tama ang hula niya, pwede talagang mag-ferment ng bagay ang box ng mabilis. Nagsimula si Liam mag-isip kung paano pa niya magagamit ang dust box, pero bago yon, nagdesisyon siyang subukan ng relasyon ng oras at fermentation. Inilagay niya ang 10 bote ng grape juice sa dust box sa pagitan ng tig-1 oras. Tinawag niya si Jode para sa taste test dahil kahit bata ang itsura nito, isa siyang veteranong hunter. Sinimulan ni Jode sa bote na nasa dust box ng 1 oras at sunod-sunod niyang tinikman hanggang sa bote na nasa loob ng 10 oras. Habang pinagmamasdan ni Liam na nilulun niya ang bawat bote, natutulala siya at naalala ang drinking party niya noon kasama ang mga kaibigan. Pero iniisip ni Asuna na pervert siya kaya sinapak siya. Pagkatapos ng assessment, sinabi ni Jode na ang bote na 1 oras sa dust box ay lasa ng 1 taong gulang na wine at ang bote na 10 oras ay lasa ng 10 taong gulang na wine. Napagtanto ni Liam na 1 oras sa dust box ay katumbas ng 1 taon. Pagkatapos nito, dinala niya sina Asuna at Jode sa kanyang village at namangha sila sa 3 magkakaibang lahi na nagtatrabaho sa ilalim niya. Nagbonding sila agad at nagkaroon ng party sa gabi. Kinabukasan, pumunta sila sa gubat at natagpuan ng maraming wild fruit trees. Pinagawa ni Liam sa lahat ng mangolekta ng prutas upang gawing wine at simulan ng kanyang alcohol brand. Tulad ng dati, nagsimula ang kompetisyon ni Guy at Chris at sinabi ni Rena na huwag lahat ng prutas ay kunin mula sa iisang puno. Biglang narinig ni Liam ang iyak ng tao at agad siyang nagmadaling tumulong. Nakita niya ang isang paleman na kumakagat sa isa sa evolved trolls at agad niyang tinamaan ang attacker gamit ang power missiles na pinataboy ito. Ngunit bumangon ito at tumakbo sa gubat. Nagdesisyon si Liam na huwag sundan at inasikaso ang nasugatang troll. Sinusubukan na si Guy gisingin ng troll nang biglang naging pale din ng lalaki at inatake si Guy parang rabid dog. Sa kabila nito, naipigilan ni Guy ang lalaki at nakapag-istrikto sa kanya, pero hindi pa rin siya nakabawi sa sarili. Naisip ni Liam na maaaring naapektuhan siya ng negative status effect kaya ginamit niya ang dispelling spell. Nagsimulang gumana ang spell, humupa ang galit ng lalaki, gumaling ang mga kagat at pagkatapos ay natulog ng mahimbing. Pagkatapos makita ito, naisip ni Jode na marahil ang lalaki ay nakagat ng vampire at pansamantalang naging vampire. Pinagtawanan siya ng iba dahil alam nilang hindi lalabas ang mga vampire sa araw. Pero mas alam ni Jode kaysa sa lahat at sinabi niya na marahil ito ay isang Dracula. Ipinaliwanag niya na ang Dracula ay isang mutated vampire na ipinapanganak tuwing ilang siglo at sobrang malakas na ang impluensya nito ay nagiging immune sa araw ang ibang vampires. Napagtanto ni Liam na malakas ang kalaban na ito at sinabi sa lahat na mang-alap ng impormasyon.
Biglang dumating ang isang werewolf scout sa village na may masamang balita. Nakita niya ang isang army ng 10,000 vampires mga 10 kilometro mula sa village. Nagpanik ang lahat at iniulat ng scout na may iba pang species sa vampire army tulad ng goblins at orcs. Dahil dito, nakumpirma ni Jod na isang Dracula ang namumuno sa mga vampires. Sinabi ni Rene na ang mga vampires ay karaniwang tahimik at mahinahon, pero ginagawa silang mabangis ng Dracula. Naisip nila kung dapat ba nilang labanan ng vampire army. Ngunit nagsimula rin silang matakot na baka maging vampires sila kung makagat sila. Nagdesisyon si Liam na i-evacuate muna ang lahat ng kalapit na villages at ipinadala ang kanyang mga tauhan upang babalaan sila. Pero wala itong silbi dahil nasakop na ng mga vampires ang ilang villages sa oras na iyon. Sinabi sa kanya ng taong nakakita ng buong village ng orcs na natalo sa vampires at naging katulad nila na may isang espesyal na vampire na namumuno sa army. Lahat ng ibang vampires ay yumuko sa kanya at kaya niyang gumamit ng magic para buhayin ang mga vampire na namatay sa laban. Habang nag-aalala ang lahat, sinabi ni Liam na alam niya kung paano mabilis mapigilan ang mga vampires. Pinadala niya ang kanyang elite servants para labanan ng vampire army at isinusuot ang elemental magic armors na ginawa niya para sa kanila. Gumamit si Rena ng water magic para malunod ang mga vampires, si Chris ng explosion magic para maitaboy sila, at ang earth magic ni Guy ay sumaikop sa malawak na lugar, itinatapon ng mga vampires sa ere. Sina Asuna at Jod naman ay gumagamit ng espada at bow para mabilis na patayin sila. Pinagmamasdan ni Liam mula sa malayo ang lahat, naghihintay sa pagdating ng enemy boss. Samantala, natalo at umatras ang maraming vampires ng kanyang mga tauhan. Biglang nagtipon ng mga blood particles sa hangin at bumuo ng anyo ni Dracula na agad na binuhay ang mga patay na vampires gamit ang magic niya. Hinihintay ni Liam ang pagkakataong ito at agad nag-teleport sa harap ni Dracula at inihiwalay ito mula sa army niya. Hindi natuwa si Dracula rito. Tinanong siya ni Liam kung handa ba siyang makisama sa iba o masisiyahan lang kung matatalo siya. Tumanggi si Dracula na makisama at tinawag ang ibang species na inferior, sinabing gagawin niya silang mga alipin niya. Sapat na yun para magdesisyon si Liam at inatake si Dracula gamit ang power missiles. Madali itong nablock at lumitaw sa likuran ni Liam upang siya'y atakihin. Nag-teleport si Liam sa oras at ginamit ang Holy Lances pero walang epekto. Nauwi si Dracula sa alikabok at muling lumitaw na ganap na gumaling. Muling naging alikabok si Dracula at sinubukang atakihin si Liam mula sa likuran. Gumamit si Liam ng illusion spell sa huling sandali upang makatakas at kinagat ni Dracula ang ilusyon. Ramdam ni Liam na siya'y naiipit at iniisip kung dapat na niyang gamitin ang golem armor na magbibigay ng malaking power boost pero mabilis siyang mauubos. Nagdesisyon siyang ipagpaliban ito at patuloy na umatake gamit ang regular magic pero walang epektong nangyari. Ang vampire boss ay simpleng nagiging alikabok at bumabalik sa orihinal na anyo. Sinabi niya na ang mga atake ni Liam ay hindi makakasakit sa kanya dahil siya ay patay na at kayang mag-regenerate ng walang katapusan gamit ang life force sa paligid niya. Sinabi niya kay Liam na tapos na ang laban at sumugod sa kanya. Ngunit sa wakas, nahanap ni Liam ang paraan para talunin siya. Mabilis niyang sinoman ng dustbox at natrap si Dracula sa loob nito. Hindi ma-break ni Dracula ang mga pader ng dustbox kahit anong pilit niya at mabilis siyang na-frustrate. Napagtanto ni Liam na ang mga buhay na nilalang ay hindi pwede ilagay sa dustbox, pero dahil sinabi ni Dracula na patay na siya, pwede siyang ilagay doon. Nagdesisyon si Liam na tingnan kung gaano katagal kayang manatili ni Dracula sa isang lugar na walang life force. Umabot ng buong 10 oras bago nagpakita ng anumang pagbabago ang dustbox. Sa gabi, sinabi ng dustbox kay Liam na si Dracula ay pumasok sa estado ng suspended animation, na ibig sabihin ay parang gulay na siya sa ngayon. Natuwa si Liam at naisip na sa wakas siya ay nagtagumpay.